Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating nitong si Celario at ang pag-uusap nila patungkol sa may cells nitong si Vega kung saan meron itong negative effect sa mga behavior ng magi-incarnate dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon, binigyan ni Celario itong sila Cagali ng order na sumunod daw itong mga ito sa kanya. Hindi naman nag-resist itong si Cagali dito. Inisama niya itong sila Tear at Footman, then sumunod rin sa kanila itong si Yuki Kagorazaka. Nang naiwan lang dito yung tatlo nitong sila Dino. Nagtanong itong si Pico kung ano daw ang gagawin nila. Sabi naman ni Dino sa kanya hindi daw nila yung problema. Kaya hayaan na lang daw nila itong sila Cagali kay Celario. Then nagsalita rin itong si Gracia. Sabi niya naman kay Pico mas mabuti daw na hindi na lang sila makialam dito dahil baka sila naman daw ang maging in trouble. So balik tayo kina Cagali. Inisama sila nitong si Celario papunta sa may castle. Sabi ni Cagali napaka-wonderful daw nitong castle na ito. Kaya nag-reply itong si Celario sa kanya na syempre naman daw. Ito daw kasi ang castle na tinirahan nitong si Lord Valdenava. Na-realize dito nitong si Cagali na maganda daw pala ang ugali nitong si Celario at hindi ito masungit. Open ito to conversation. Kaya nag-iba ang tingin niya sa kanya. Then pumasok sila sa isang room. Itong room na ito puno ng mga cultured tanks. Kaya it seems na ito daw ay isang laboratory. Meron ditong 5 lalaki at 5 mga babae. Nakalutang itong mga ito. And upon closer inspection, kahawig itong mga ito ni Vega. Nung napansin ng mga nandito na nandito na si Celario, nagbow sila sa kanya at winelcome sila nitong mga ito. Ang naunang pumati kay Celario itong si Dalis. Ito na nga yung second in command nitong si Celario. Servant niya na siya simula pa nung una. Sinabi nitong si Celario sa kanila na cancel daw ang kanilang plano at tumugo naman nang naiintindihan niya daw itong si Dalis. Hindi na siya nagtanong kung bakit. Ganon kataas ang tiwala niya sa kanyang master na kapag sinabi nitong cancel, cancel na talaga. Hindi na siya nag-isip ng kung anong dahilan pa dahil naniniwala siya na kung anong sabihin nitong si Lord Celario yun talaga ang tama at dapat lang sila na sumunod sa kanya. Kung mapapansin natin dito napaka-weak ng kanilang ego. Sunod-sunuran lang itong sila Dalis nitong si Celario kaya hindi nakakapagtaka kung bakit naapektuhan nga sila ng mga cells ni Vega. Ngayon ipakilala naman natin ang iba pa sa mga subordinates niya. Itong si Dalis nga ang kanyang second in command at ang mga under ni Dalis ay sila Nom at si Bernie. Itong mga ito ang binigyan ni Dalis ng order na patigilin na nga ang mga incubator dahil hindi na nga nila gagamitin itong mga cells nitong si Vega. Then ang kasunod naman kay Dalis itong si Nice. Actually halos equal lang silang dalawa. Itong si Nice meron ding dalawang subordinates na sila Ben at San. Si Dalis ay isang lalaki habang babae naman itong si Nice and the rest sa kanila wala ng definite genders. Meaning, kung ano yung body na pinasukan nila, yun ang may adapt nila na sexual orientation. And wala namang genders ang mga undead elves. Kaya depende na lang sa kanila kung ano ang kanilang gender na pipiliin. Meron silang 9 na undead elves bodies. At enough na daw ito para sa mga current leaders. Pero meron pa daw balak itong si Feldway na gamitin ng powers nitong si Michael para isamon ang Army of the Angels. Hindi sila actually magsasamon ng isang buong army. Ang balak nila i-concentrate itong energy na ito. Few individuals lamang para makapag-create pa sila ng several pillars of the seraphims. Basically, another several individuals na halos kasing lakas ng mga angel primordials. Sa kanila nakalaan yung mga natitirang bodies. Kaya maging itong si Dalis na second in command nitong si Celario hindi qualified na mag-incarnate dito. Sa body nga kasi dapat sila nitong si Vega. Kaso lang hindi na nila ito gagamitin. Kaya sabi ni Celario hahanap na lang daw siya ng ibang paraan para magka-body itong mga ito. Paalis na dapat dito sa room itong sila Celario nang bigla siyang may narinig na nabasag na bubog. Nawasak pala itong cultured tank kasi nagising itong si Vega at ngayon nagwawala siya. Sabi ni Vega sa kanila hindi niya daw papatawarin itong mga nandito dahil sa ginawa nila na pagpipira-piraso sa kanya. Babawian niya daw itong mga ito. Nagising kasi itong si Vega nung ini-shutdown na nga nitong sila Dalis itong mga incubators at ang unang tinarget nitong si Vega sa kanila itong si Nom na naka-incarnate na nga sa kanyang body. Walang nakapigil dito sa ginawa nitong si Vega na i-devour niya itong si Nom pabalik sa kanya. Tapos sabi ni Vega, ang sarap daw nito sa pakiramdam
pakiramdam. Nararamdaman niya daw kasi na lalong lumakas ang kanyang powers. Meron kasing huge amount of magic skills si Gnome, kaya tuwang-tuwa itong si Vega dahil naiboost nga nitong strength niya. At sabi ni Vega, ngayon daw ay kaya niya nang talunin ang kahit na sino, pero bigla siyang tinitigan nitong si Celario. Sabi ni Celario kay Vega, bibigyan niya daw siya ng choices, kung sasali daw ba ito sa kanila o kung makikipaglaban ba siya. Nung tumingin itong si Celario sa kanya, nanliit itong si Vega at humingi siya ng sorry kay Celario. Sabi ni Vega, pasensya na daw ito, nadala lang daw siya nung naging power up niya. Syempre daw, mananatili daw siya dito at magpapa-under siya kina Lord Celario. Expected na nitong si Celario na ganito ang magiging action ni Vega, kaya tinanggap niya ito na maging subordinate nila. Medyo nanghihinayang siya sa pagkawala nitong si Gnome, pero since nai-strengthen naman itong si Vega, okay lang daw dahil napalitan naman ito ng mas malakas na tauhan, kasi hindi naman army ang kanilang kailangan. Ang kailangan nila ay mga malalakas kahit naiilan lamang na mga individuals. Tsaka ngayon nga kasi wala nang ego itong si Gnome, kaya para kay Celario wala na siyang kwenta. Mas mabuti pa nga daw na pinalitan na ito nitong si Vega. Medyo cruel dito itong si Celario, considering na matagal nga siya na pinagsilbihan nito, pero ito daw talaga ang kanyang nature. Wala namang umangal sa kanyang decision, walang tumutol sa mga naandito, kaya pinatawad itong pagwawala ni Vega, and ngayon nga naging isa na siya sa kanila. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.